Isang maulan at malamig na gabi po sa inyong lahat, mga kapuso, at kasama sa bawat kwento. Muli, samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay kung saan ang bawat pahina ay puno ng damdaming susubok sa ating mga puso. Sinasabi nila, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan. Paano kung ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay matatagpuan? Hindi sa isang malaking mansyon, kundi sa isang lugar na itinuturing ng marami na basura. Dumadagundong ang kulog, kasabay ng walang tigil na paghagupit ng malakas na ulan sa mga bubong na yero ng Baryo Pag-asa. Para kay Diwa Magbanua, ang tunog na yon ay hindi lang ingay ng kalikasan. Iyon ang tunog ng gutom. Iyon ang tunog ng pag-aalala. Basang-basa ang kanyang damit at nanunuot hanggang sa buto ang lamig. Ngunit hindi niya ito ininda. Mahigpit ang hawak niya sa sako habang ang mga mata ay abalang nagsusuri sa nagkalat na bundok ng basura sa kanyang harapan. Ang tambakan ng mga pangarap na basag, kung tawagin nila. Kailangan niyang makahanap ng mga bote, mga bakal, o kahit anong bagay na maaaring maibenta. Ang kaunting kikitain ay pambili ng gamot para sa kanyang lola Luningning na ilang araw nang nilalagnat at inuubo. Isang matalas na kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan, pansamantalang nagbigay liwanag sa buong paligid. At sa pagitan ng mga basang karton at sirang kasangkapan, isang bagay ang kumuha ng kanyang pansin, isang tumpok na itim. Mukhang malaking basurahan na nakabalot sa plastik. Dahan-dahan siyang lumapit. Itinusok ng kanyang pangkayod ang tumpok. Ngunit sa halip na matigas na plastik, isang malambot at kakaibang bagay ang kanyang nasaling. Napaurong siya. Muling kumulog ng malakas at sa pagkakataong ito, mas malapit na ang kanyang tingin. Hindi iyon basura. Tao iyon. Napalunok si Diwa. Naramdaman ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang tumakbo, sumigaw, ngunit parang napako ang kanyang mga paa sa putik. Dahan-dahan, gamit ang dulo ng kanyang pangkayod, maingat niyang inalis ang mga basurang nakapatong dito. Isang lalaki. Nakasubsob ang mukha sa putik, walang malay. Ang mamahalin nitong damit, bagamat punit-punit at puno ng dumi, ay nagsasabing hindi ito taga roon. May mga galos at sugat ito sa likod at isang malalim na hiwa sa ulo na patuloy na binubugahan ng dugo, humahalo sa tubig ulan. Diyos ko po! Bulong niya sa sarili. Isang malakas na ubo mula sa lalaki ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Buhay pa ito. Hindi niya kayang talikuran ang isang buhay na nasa bingit ng kamatayan. Sa kabila ng takot, nagpasya siya. Halos gumapang si Diwa sa pagod habang hinihila ang mabigat na katawan ng lalaki pabalik sa kanilang barong-barong. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Bumabaon ang kanilang mga paa sa malambot na putik. Diwa, apo, saan ka nanggaling? Anong? Natigil sa pagsasalita si Lola Luningning nang makita ang lalaking buhat-buhat ng kanyang apo. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Sino yan? Apo, anong gulo na naman niyang pinasok mo? Lola, tulungan niyo po ako. Kailangan niya ng tulong. Mamamatay po siya kapag pinabayaan natin. Pagmamakaawa ni Diwa, halos maiyak na sa pagod at pag-aalala. Pero hindi natin siya kilala. Baka magnanakaw yan o mas masahol pa. Paano kung hinahanap yan ng mga kaaway niya? Madadamay tayo, Diwa. Giit ng matanda. Nanginginig ang boses sa takot. Lola, tignan niyo po siya, sabi ni Diwa, habang maingat na inihiga ang lalaki sa kanilang sahig na lupa. Tao po siya, may buhay. Hindi po ba turo niyo sa akin na ang pagtulong sa kapwa ay hindi namimili ng itsura o estado? Natigilan si Lola Luningning. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang apo. Nakita niya ang sarili niyang mga turo na nabubuhay sa puso ni Diwa. Bumuntong hininga ang matanda, isang pagsuko sa kabutihang loob ng dalaga.
Magkasama nilang pinunasan ng lalaki. Kumuha si Diwa ng maligamgam na tubig at isang pirasong basahan. Habang marahan niyang nililinis ang putik sa mukha nito, unti-unting lumitaw ang tunay nitong anyo. Hindi siya pangkaraniwan. May maayos na tabas ang kanyang panga, matangos na ilong, at makakapal na kilay. Kahit may mga pasa at sugat, bakas pa rin ang isang kagwapuhang tila hindi nababagay sa lugar na yon. Ang kanyang balat ay maputi, at ang kanyang mga kamay, kahit marumi, ay malalambot. Mga kamay na hindi sanay sa mabibigat na gawain. Habang nililinis ni Diwa ang sugat sa ulo nito, may isang bagay na kumislap malapit sa pulsuhan nito. Isang gintong kwelyo na may nakaukit na letrang A. Kumikinang ito kahit sa liwanag lang ng kanilang gasera. Hinawakan ni Diwa ang maliit na piraso ng metal. Malamig ito sa kanyang palad, ngunit parang may dala itong init ng panganib at hiwaga. Sino ang lalaking ito? At anong trahedya ang nagdala sa kanya mula sa kanyang mundo patungo sa kanilang tambakan ng mga pangarap na basag? Nagising ang lalaki sa isang matinding sakit ng ulo. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay parang pinupukpok ng martilyo ang kanyang bungo. Dahan-ahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay isang bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton. May mga siwang kung saan sumisilip ang liwanag ng araw. Ang hangin ay mabigat, amoy lupa at usok. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding hilo ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan lang, iho. Isang mahinahong boses ang kanyang narinig. Nakita niya ang isang matandang babae na may mabait na mukha. Inaabutan siya ng isang basong tubig. Sa tabi nito ay ang dalagang nakita niya bago siya mawalan ng malay kagabi. Ang dalagang may mga matang puno ng pag-aalala. "Nasaan ako?" tanong niya, garalgalang boses. "Sino kayo?" "Nasa bahay po namin kayo," sagot ni Diwa. "Ako po si Diwa at ito ang lola ko, si Luningning. Nakita ka po namin sa tambakan kagabi, sugatan at walang malay." Sinubukan ng lalaki na alalahanin kung paano siya napunta roon. Isang malakas na ulan, mga nakakasilaw na ilaw, ang tunog ng nababasag na salamin, at pagkatapos, wala. Isang malaking blangko. Sinapu niya ang kanyang ulo, pilit na hinahalungkat ang kanyang isipan. "Sino?" "Ako," tanong niya. Sa pagkakataong ito, may bakas na ng takot sa kanyang boses. Nagkatinginan si Diwa at ang kanyang lola. Ang takot na yon, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para na rin sa lalaking nasa harapan nila. "Hindi mo naaalala ang pangalan mo?" Malumanay na tanong ni Diwa. Umiling lang ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na kalituhan at kawalan. "Dahil sa aksidente, siguro," sabi ni Diwa. Nag-iisip ng paraan para pagaanin ang sitwasyon. "Tatawagin ka na lang muna naming Sid para sa aksidente hanggang sa bumalik ang alaala mo. Sid." Inulit ng lalaki ang pangalan sa kanyang isipan. Kakaiba, ngunit sa ngayon, iyon na muna siya. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang malapalasyong penthouse kung saan tanaw ang buong kalangitan, isang kristal na kopita ng mamahaling red wine ang bumagsak at nagkapira-piraso sa sahig na gawa sa marmol. "Ano? Anong ibig mong sabihin na wala ang bangkay?" Sigaw ni Amaris Sandoval Altares sa kanyang telepono. Ang kanyang magandang mukha ay nababalutan ng bagsik. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. "Wala kaming nakita sa pinangyarihan, Amaris. Ang kotse, wasak na wasak. Pero walang katawan sa loob o kahit sa paligid," sagot ng boses sa kabilang linya. Si Gideon Lazaro. "Imposible. Walang sino man ang makakaligtas sa ganoong klaseng aksidente." Pumulot si Amaris ng isa pang kopita at nagsalin muli. "Hanapin ninyo siya, Gideon. Buhay man o patay, kailangan nating mahanap ang katawan niya. Suriin ninyo ang lahat ng ospital, mga morgue,
Lahat. Ginagawa na namin. Pero paano kung walang panupano kung putol ni Amris? Hindi mapupunta sa akin ang lahat kung bigla na lang siyang susulpot. Ipadala mo ang mga tauhan mo sa mga lugar na malapit doon. Kahit sa mga pinakamaruruming lugar, walang pwedeng makaligtas sa akin. Ibinaba niya ang tawag ng may panggigigil. Lumakad siya patungo sa malaking bintana at tinanaw ang syudad sa ibaba. Nasaan ka na, mahal kong kapatid? Bulong niya sa hangin, may ngiting demonyo sa kanyang mga labi. Hindi ka pwedeng magtago sa akin habang buhay. Balik sa Baryo Pag-asa, nakaupo si Sid sa isang sulok, pinagmamasdan ang maglola. Inabutan siya ni Lola Luningning ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Maputi ito at malabnaw. May kaunting asin lang na pampalasa. Tinitigan niya ito. Kakaiba. Hindi pamilyar. Ngunit ang gutom sa kanyang sikmura ay mas matindi kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang isinubo ang unang kutsara. Walang lasa, ngunit mainit. At ang init na yon ay tila gumapang sa buong katawan niya, nagbibigay ng kaunting ginhawa. Ito ang unang pagkain niya bilang si Sid. Kinabukasan medyo malakas na ang kanyang pakiramdam. Nakita niya si Diwa na abala sa paghihiwa-hiwalay ng mga basurang nakolekta nito. Mga bote sa isang sako, mga plastik sa isa pa. Gusto mong matuto? Tanong ni Diwa. May maliit na ngangiti. Tumango si Sid. Gusto niyang makatulong. Ayaw niyang maging pabigat. Itinuro sa kanya ni Diwa ang pagkakaiba ng mga plastik, kung paano pipiin ang mga bote para hindi masikip sa sako. Sinubukan ni Sid na gayahin, ngunit ang kanyang mga kamay na napansin ni Diwa na malalambot at walang kalyo ay naninibago sa gawain. Nasugatan siya ng isang matalim na takip ng lata. Minsan, sa halip na mapipi ang bote, nababasag pa niya ito. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at hindi sanay. Napangiti si Diwa sa kanyang kapunuan. Hindi itong ngiti ng pang-iinsulto, kundi ngiti ng pagkaaliw. Sa kabila ng pagiging lampan nito, nakikita niya ang determinasyon sa mga mata ni Sid na matuto. Mayroong isang bagay sa lalaking ito, isang kahinaan at inosensya na unti-unting nagpapalambot sa kanyang puso. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang naputol. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang mga boses na hindi pamilyar. Dalawang lalaking matitikas ang katawan, malinis ang pananamit, at may mga matang tila sinusuri ang bawat sulok ng kanilang baryo. Hindi sila taga roon. Kitang-kita iyon. Magandang araw po, sabi ng isa sa mga lalaki sa isang kapitbahay. Naghahanap lang po kami ng impormasyon. May nangyari daw pong aksidente malapit dito. Kamakailan lang? Baka may nakita kayong isang lalaking sugatan na napadpad dito? Narinig yun ni Diwa. Bawat salita ay parang karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan at ang nangiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho. Ang mga aninong kinatatakutan ng kanyang lola. Narito na. Hinahanap na nila si Sid. Ang mga salitang iyon ay parang malakas na sampal na gumising kay Diwa mula sa panandaliang pagkakatulala. Ang mga anino ay hindi na basta anino. Mayroon na silang mga mukha at boses at papalapit na sila. Sid, halika! Bilis! Bulong ni Diwa. Hinila ang braso ng lalaking naguguluhan pa rin. Wala nang oras para magpaliwanag. Ang bawat segundo ay mahalaga. Anong nangyayari? Tanong ni Sid. Ngunit ang tanong niya ay sinagot ng papalakas na yabag ng mga paa sa putik sa labas ng kanilang barong-barong. Hinila ni Diwa si Sid patungo sa isang sulok ng kanilang munting tahanan. May isang lumang banig na nakalatag doon. Mabilis niya itong inalis at bumungad ang isang maluwag na tabla sa sahig na lupa. Buong lakas niya itong itinaas at isang maliit, madilim, at amoy lupang hukay ang bumungad sa kanila. Ito ang kanilang taguan,
ang munting espasyo kung saan nila itinatago ang kaunting naipon o anumang mahalagang bagay. Ngayon, isang buhay ang itatago nito. Pumasok ka di dyan. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Kahit anong mangyari, mariing utos ni Diwa. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Sid, ngunit nakita rin nito ang matinding takot sa mukha ng dalaga. Walang tanong na sumunod si Sid, ipinagsiksika ng sarili sa masikip na espasyo. Bago isara ni Diwa ang takip, nagtama ang kanilang mga mata. Itinuro ni Diwa ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi, isang senyas ng pananahimik. Pagkatapos ay mabilis niyang isinara ang tabla, ibinalik ang banig, at nagkalat pa ng ilang gamit sa ibabaw nito para hindi maging kahina-hinala. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at umupo sa tabi ng kanyang lola na noon ay nagsisimula ng kabahan. Sakto, isang malakas na sipa ang nagbukas sa kanilang pinto na halos ikatanggal nito sa kanyang mga bisagra. Pumasok ang dalawang lalaking nakita ni Diwa kanina. Ang kanilang mga mata ay malalamig at mapanuri. Tinitignan ang bawat sulok ng kanilang tahanan na para bang isang basurahan. Nasaan siya? Tanong ng isa. Ang boses ay matigas at walang anumang bahida ng paggalang. Pinilit ni Diwa na maging kalmado. Itinaas niya ang kanyang mukha. Sinalubong ang kanilang mga tingin. Sino po ang hinahanap ninyo? Wala pong ibang tao dito, kundi kami lang ng lola ko. Ngumisi ang isa. Huwag ka nang magsinungaling, ineng. May nakapagsabi sa amin na may kasama kayong dayo. Isang lalaking sugatan. Ilabas niyo na siya kung ayaw ninyong masaktan. Sinimula ng mga lalaki na halughugin ang kanilang mga gamit. Itinumba nila ang munting mesa, binuksan ang baul ng kanilang mga damit, at sinipa ang mga nakatambak na sako ng bote. Ang puso ni Diwa ay kumakabog ng napakabilis, parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nanalangin siya na sana ay hindi nila mapansin ang tabla sa ilalim ng banig. Sa gitna ng tensyon, isang malakas at sunod-sunod na ubo ang narinig mula kay Lola Luningning. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib, hirap na hirap sa paghinga. Ang kanyang pag-ubo ay umaling-awngaw sa buong barong-barong, isang tunog ng sakit at kahinaan. Napatingin ang dalawang lalaki sa matanda. May pandidiri sa kanilang mga mukha. Puro sakit pala ang nandito. Tara na, sayang lang ang oras natin, sabi ng isa sa kanyang kasama. Imposibleng magtago ang isang tulad ng boss natin sa ganitong klaseng lugar. Sumulyap sila sa huling pagkakataon kay Diwa na ngayon ay abala sa paghaplos sa likod ng kanyang lola. Umiling sila at walang paalam na lumabas. Iniwan ang pinto na nakabukas at ang kanilang mga gamit na nagkalat. Nang marinig ni Diwa ang papalayo nilang mga yabag, doon pa lang siya nakahinga. Nanginig ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Niyakap ang kanyang lola. Ligtas sila. Sa ngayon. Ilang sandali pa, maingat niyang binuksan muli ang taguan. Inalalayan niya si Sid na makalabas. Puno ng putik ang damit nito at pawis na pawis ang muka. Pero hindi iyon ang napansin ni Diwa. Ang napansin niya ay ang mga mata nito. Tinitigan siya ni Sid. Isang tinging puno ng iba't ibang emosyon. Pasasalamat, paghanga, at higit sa lahat, isang malalim na pagkadama ng pagkakasala. Tumingin siya sa mga nagkalat nilang gamit, sa pinto nilang nasira, at sa namumutmutlang mukha ni Lola Luningning. Naintindihan na niya, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi lang siya isang pabigat, isa siyang panganib sa buhay ng 2 taong kumupkop at nagligtas sa kanya. Diwa, sabi niya sa wakas, ang boses ay puno ng bigat. Salamat, pero kailangan ko nang umalis. Nagulat si Diwa. Ano? Saan ka pupunta? Hinahanap ka nila. Mapapahamak ka. Mas mapapahamak kayo kung mananatili ako dito. Sagot ni Sid, may determinasyon sa kanyang boses.
Hindi ko kayo pwedeng idamay sa kung anumang gulo ang daladala ko. Aalis na ako. Tumalikod si Sid. Akmang hahakbang paalis. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang paa, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang kamay. Hinarap niya si Diwa. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata ng dalaga, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang matibay na desisyon. Hindi ka aalis, sabi ni Diwa. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Mula nang magpasya akong iligtas ka, pinag-isa na ang kapalaran natin. Ang mga salita ni Diwa ay patuloy na umuulit sa isipan ni Sid. Kahit ilang araw na ang lumipas, pinag-isa na ang kapalaran natin. Hindi niya lubos na maintindihan ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit may isang bagay sa loob niya ang kumapit doon. Isang pakiramdam na sa unang pagkakataon, may isang taong ayaw siyang bitawan. Gabi-gabi, binabangungot siya, ngunit hindi ito mga ordinaryong bangungot. Mga piraso ito ng isang buhay na hindi niya makilala. Isang gabi, nakikita niya ang sarili na nakatayo sa loob ng isang silid na gawa sa salamin. Mataas na mataas, tanaw niya ang buong syudad na parang mga kumikinang nahiya sa dilim. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na suit at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nakayuko. Takot na salubungin ang kanyang tingin. Naramdaman niya ang kapangyarihan. Naramdaman niya ang kontrol. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang isang matinding lamig. Isang kalungkutang mas malamig pa kaysa sa aircon ng silid. Isang babae ang lumapit sa kanya. Maganda. Napakaganda. Ngunit ang mga mata nito, habang nakangiti, ay kasing lamig ng yelo. May sinasabi ito sa kanya, ngunit walang boses na lumalabas. Nagigising siyang pawis na pawis. Ang puso niya ay malakas na kumakabog. Titingin siya sa paligid, sa dingding na gawa sa karton, sa liwanag ng gasera na nagsasayaw sa dilim, at sa payapang mukha ni Diwa na natutulog sa di kalayuan. At ang lamig na dala ng kanyang panaginip ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang init. Isang umaga, bumigay ang isang bahagi ng kanilang bubong dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Nagmamadaling naghahanap si Diwa ng mga yero at pako para ayusin ito. Ako na, alok ni Sid. Mas malakas ako sa'yo. Hindi na tumanggi si Diwa. Magkasama silang umakyat sa bubong. Habang si Sid ang nagbubuhat at naglalagay ng mga yero sa pwesto, si Diwa naman ang nag-aabot ng pako at martilyo. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakita ni Sid ang mga butil ng pawis sa noo ni Diwa, ang kanyang mga pisnging namumula dahil sa init. Ngunit hindi nawawala ang nangiti sa mga labi nito. Isang nangiting simple, ngunit para kay Sid, iyon ang pinakamaliwanag na bagay sa mundong yon. Salamat, Sid, sabi ni Diwa. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Sa isang pagkakataon, habang inaabot ni Diwa ang martilyo, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ni Sid. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at pareho silang napaiwas ng tingin, kapwa namumula. Isang katahimikang puno ng hiya at isang hindi maipaliwanag na kilig. Samantala, lumalala ang ubo ni Lola Luningning. Isang hapon, habang nagpapahinga ang matanda, nakita ni Sid ang isang bungkos ng mga dahon sa tabi nito. Ano yan? Tanong niya kay Diwa. Dahon ng lagundi. Pinapakuluan namin para ipainom kay Lola. Pampaginhawa daw sa ubo. Paliwanag ni Diwa. Kumuha si Sid ng isang dahon. Tinitigan niya ito, inamoy. At mula sa isang sulok ng kanyang isipan na hindi niya alam na mayroon, isang salita ang lumabas. May mas mabisa pa dyan, sabi niya, halos pabulong. Kung hahaluan mo yan ng kaunting dahon ng oregano at luya, mas mabilis ang epekto. At dapat 7 dahon lang ng lagundi, hindi sobra, hindi kulang. Napatanga si Diwa. Maging si Sid ay nagulat sa sarili niyang sinabi. Saan nanggaling iyon? Paano niya nalaman iyon? Tumingin siya
sa kanyang mga kamay na para bang pag-aari iyon ng ibang tao. Sa kanyang opisina, binabato ni Amaris ang isang folder sa lamesa ni Gideon. Wala pa rin? 1 linggo na! Para kayong naghahanap ng multo. Mahirap, Amaris. Malawak ang lugar. Pero may nakuha akong impormasyon. Sabi ni Gideon, sinusubukang pakalmahin ng babae. Binuksan ko ang private files niya. Maliban sa negosyo, may isa siyang hindi pangkaraniwang interes. Botany. Pag-aaral sa mga halaman, lalo na sa mga medicinal herbs. Natigilan si Amaris, unti-unting may nabubuong ideya sa kanyang isipan. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sid. Ang alaala ng kanyang kaalaman sa mga halaman ay bumabagabag sa kanya. Sino ba talaga siya? Isang negosyante? Isang doktor? Habang nag-aayos si Diwa ng kanilang tutulugan, isang lumang dyaryo na ginamit na pambalot ng isda ang nahulog mula sa mesa. Pinulot ito ni Sid at doon, sa isang maliit at halos kupas ng litrato sa bahagi ng business section, nakita niya ito. Malabo. Kasing laki lang ng kanyang hinlalaki. Ngunit hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ang gusaling gawa sa salamin mula sa kanyang panaginip. Ang toring nagpapadama sa kanya ng kapangyarihan at kalungkutan. At sa ilalim ng litrato, may isang pangalan na nakasulat. Altares Prime Holdings. Ang pangalang Altares Prime Holdings ay naging isang tinik sa isipan ni Sid. Paulit-ulit niya itong binabanggit sa sarili. Umaasang may bubukas na pinto sa blangko niyang alaala. Ngunit wala. Tila isang salitang banyaga na walang kahulugan. Ngunit ang palaisipang ito ay pansamantalang isinantabi nang biglang lumala ang kalagayan ni Lola Luningning. Isang gabi, hindi na halos ito makahinga dahil sa tindi ng ubo. Mataas na mataas ang kanyang lagnat at hindi na tumatalab ang pinakuluang dahon ng lagundi. Kitang-kita ni Diwa ang takot sa mga mata ng kanyang lola at ang takot na yon ay sumasalamin sa sarili niyang mga mata. Kailangan nilang dalhin ang matanda sa doktor. Kailangan nila ng pera para sa gamot. Kinabukasan, habang natutulog pa si Sid, nakita niya si Diwa na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Nasa palad nito ang gintong kwelyo na may letrang A, ang nag-iisang koneksyon ni Sid sa kanyang nakaraan. Nakita niya ang pagtatalo sa mukha ng dalaga. Nakita niya ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Naiintindihan niya. Ibenta ang kwelyo para sa gamot ng kanyang lola. Ipagpalit ang susi sa kanyang pagkatao para sa kalusugan ng taong pinakamamahal ni Diwa. Huwag. Napapitlag si Diwa sa boses ni Sid. Mabilis niyang itinago ang kwelyo sa kanyang bulsa na parabang nahuli sa isang kasalanan. Sid, gising ka na pala, sabi niya. Pinipilit ngumiti. Lumapit si Sid at umupo sa tabi niya. Huwag mong ibenta yan, ulit niya. Mas mahina, ngunit mas mariin. Connection ko yan sa kung sino ako. Pero hindi ibig sabihin na mas mahalaga yan kaysa sa lola mo. Hayaan mo ako. Ako ang gagawa ng paraan. Bago pa man makasagot si Diwa, tumayo na si Sid at lumabas. Nang araw na yon, ginawa ni Sid ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin niya sa buong buhay niya, kung ano man ang buhay na yon. Kinuha niya ang kariton na ginagamit ni Diwa sa pangangalakal at nagtungo sa tambakan. Ginawa niya ang pinakamabibigat na trabaho. Nagbuhat siya ng mga sakong puno ng bote. Naghahakot siya ng mga bakal na kinakalawang. Nakipag-unahan siya sa iba pang mga mangangalakal para sa mga pinakamagagandang basura. Ang araw ay nakakapasong at ang amoy ng nabubulok na basura ay nakakasulasok. Ngunit hindi niya ininda. Ang kanyang mga kamay na dati nasusugatan lang sa takip ng lata, ngayon ay nagkalyo at nagkasugat-sugat na. Ang kanyang likod ay nananakit. Ang pawis ay dumadaloy ng walang tigil sa kanyang mukha.
Ngunit sa bawat bote na kanyang napupulot, sa bawat piraso ng bakal na kanyang naitatabi, ang nakikita niya ay ang mukha ni Lola Luningning. Ang nakikita niya ay ang pag-asa sa mga mata ni Diwa. Sa pagtatapos ng araw, naipon niya ang isang halagang hindi kalakihan, ngunit sapat. Sapat para sa konsultasyon sa doktor at para sa unang dosis ng mga gamot. Pagod na pagod siyang umuwi. Halos hindi na maihakbang ang mga paa, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Gabi na nang matapos nilang painumin ng gamot si Lola Luningning. Mahimbing na ang tulog nito at mas payapa na ang kanyang paghinga. Umupo sina Sid at Diwa sa labas ng kanilang barong-barong sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin. "Salamat, Sid." Basag ni Diwa sa katahimikan. "Ang ginawa mo, sobra-sobra pa sa sapat." "Ginawa ko lang ang nararapat," sagot niya, nakatingin sa mga bituin. "Natatakot ako." Pag-amin ni Diwa, ang boses ay halos pabulong. "Natatakot ako na isang araw, kapag bumalik na ang mga alaala mo, malalaman mo na hindi ka para dito, na mayroon kang ibang mundo, isang mas magandang buhay. At iiwan mo kami. Iiwan mo ako." Tumingin si Sid sa kanya. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang kinang ng luha sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pagkalito tungkol sa kanyang nakaraan, ang lahat ng sakit ng kanyang katawan, ay biglang naglaho. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit na nakikita niya sa mga mata ng dalaga. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa mukha ni Diwa. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, ngunit hindi ito umiwas. Hinawakan niya ang pisngi nito. Ang kanyang magaspang na palad ay marahang dumampi sa malambot nitong balat. At doon, sa ilalim ng libo-libong mga bituin, sa gitna ng amoy ng lupa at basura, hinalikan niya ito. Isang halik na magaan, halos walang bigat. Ngunit sa loob nito, naroon ang lahat ng pasasalamat, lahat ng pag-aalala, lahat ng pangako na hindi niya kayang bigkasin. Iyon ang kanyang sagot. Na sa mundong ito na puno ng kawalan, si Diwa ang kanyang nahanap. Sa di kalayuan, lingid sa kanilang kaalaman, isang anino ang nagmamasid. Isang kapitbahay na matagal nang naiinggit sa atensyon na nakukuha ni Diwa. Hawak ang isang lumang cellphone, kinunan niya ng litrato ang lalaking dayo na kasama ng dalaga. Isang malabong kuha, ngunit sapat na para makilala. May masamang balak ang kapitbahay na ito. Isuplong ang dayo sa mga awtoridad kinabukasan sa pag-aakalang makakakuha siya ng pabiya. Sa loob ng kanyang penthouse, kung saan ang bawat muebles ay sumisigaw ng karangyaan, naupo si Amaris Sandoval Altares na parang isang reyna sa kanyang trono. Maingat niyang pinapahira ng kulay dugong nail polish ang kanyang mga kuko. Bawat galaw ay kalkulado, kalmado, at kontrolado. Ang katahimikan sa silid ay binasag lang ng mahinang tunog ng classical music mula sa isang mamahaling sound system. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang ritual. "Pasok," sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga kuko. Pumasok si Gideon Lazaro, bahagyang pawisan at hindi mapakali. Kabaliktaran ng perpektong postura ni Amaris. "May dala akong balita," sabi ni Gideon, medyo nag-aalangan. Itinigil ni Amaris ang kanyang ginagawa at dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Ang mga mata niya, kahit walang sinasabi, ay tila nang uusig. "Balitang magugustuhan ko, sana." Kinuha ni Gideon ang kanyang cellphone at iniabot ito kay Amaris. "May nagpadala sa amin nito, isang taga-Baryo Pag-asa. Humihingi ng kapalit. Tingnan mo." Kinuha ni Amaris ang telepono. Sa screen, isang malabong litrato ang nakita niya. Halatang kuha sa isang lumang cellphone. Isang lalaki, nakatalikod habang nagbubuhat ng sako, at isang babae na nakangiti sa tabi nito. Magulo ang kuha, madilim. Para sa iba,
Isa lang itong ordinaryong larawan ng dalawang mahirap na tao. Ngunit para kay Amaris hindi. Kinilabutan siya. Dahan-dahan niyang pinalaki ang imahe, itinuon sa profile ng lalaki, sa tabas ng kanyang panga, sa tindig ng kanyang balikat. Isang mabagal, malamig, at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amaris. Sinundan ito ng isang mahinang tawa, isang tawa na walang anumang saya, puno ng lason at tagumpay. Sabi ko na nga ba, bulong niya, hindi ka marunong magtago, Silakbo. Kahit kailan, itinapik niya ang kanyang daliri sa screen, sa mismong mukha ng lalaki. Napakatuso mo. Nagpapanggap kang mahirap, napakagaling na aktor. Siya nga, hindi ba? Pagkumpirma ni Gideon na tila nabunutan ng tinik. So anong plano? Ipatapos na ba natin siya? Ngayon na may lokasyon na tayo, madali na lang yan. Ibinalik ni Amaris ang telepono kay Gideon, ngunit ang tingin niya ay nanatiling matalim. Pera, sabi niya, halos isang pangaasar. Akala mo ba, Gideon, pera lang ang habol ko dito? Natigilan si Gideon. Ano kang ibig mong sabihin? Tumayo si Amaris at lumakad patungo sa bintana. Tinanaw ang syudad sa ibaba. Ang Altares Prime Holdings. Ang kayamanan. Yan lang ang nakikita mo. Mga palamuti lang yan sa tunay kong premyo. Humarap siya kay Gideon at sa unang pagkakataon, nakita ni Gideon ang isang bagay na mas malalim at mas madilim sa mga mata ni Amaris. Hindi lang kasakiman, kundi isang galit na nag-ugat mula pa sa nakaraan. Si Silakbo Altares, sabi ni Amaris, dahan-dahan, na para bang nilalasap ang bawat salita. Ay kapatid ko, parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa pandinig ni Gideon. Napaurong siya ng isang hakbang. Ano? Kapatid? Paano? Isang mapait na ngiti ang muling lumitaw sa mga labi ni Amaris. Kapatid sa ama. Isang amang pinili ang kanyang legal na pamilya at itinapon na lang na parang basura ang nanay ko. At ako. Biglang bumalik sa alaala ni Amaris ang isang imahe mula sa kanyang pagkabata. Isang batang babae, nakatayo sa labas ng isang malaking gate, pinagmamasdan ng isang masayang pamilya sa loob. Nakikita niya ang isang batang lalaki, si Silakbo, na buong pagmamahal na iniluluklok sa balikat ng kanilang ama. Habang siya, nasa labas, sa dilim, pinapangarap ang kahit isang katiting ng pagmamahal po na iyon. Habang siya ay lumaki sa yaman at pagmamahal, patuloy ni Amaris, ang boses ay naging isang malamig na bulong. Kami ng nanay ko ay lumaki sa hirap at kahihiyan. Nakikita mo na ba, Gideon? Hindi ko lang gustong kunin ang pera niya. Gusto kong kunin ang lahat. Gusto kong maranasan niya ang pakiramdam ng maging basura. Ang pakiramdam na itakwil at mawalan ng lahat. Ngayon, naintindihan na ni Gideon. Hindi siya kasosyo sa isang simpleng corporate takeover. Isa lang siyang piyesa sa isang laro ng paghihiganti. Isang laro na mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Kaya hindi, sabi ni Amaris, bumalik ang bagsik sa kanyang boses. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Masyadong madali yon para sa kanya. Anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Gideon. Gusto kong bumalik ang lahat ng alaala niya. Utos ni Amaris. Gusto kong maalala niya kung gaano siya kayaman, kung gaano siya kakapangyarihan. Gusto kong maalala niya ang buhay na ninakaw sa akin. At kapag naaalala na niya ang lahat, doon ko isa-isang kukunin sa kanya ang lahat. Simula, dyan sa babaeng basurahan na kasama niya. May kinuha si Amaris mula sa isang nakatagong kahon, isang luma, at kupas na litrato. Larawan ng isang lalaki, ang kanilang ama. Hinaplos niya ito. Malapit na, itay. Bulong niya, puno ng laso ng bawat salita. Malapit nang magbayad ang paborito mong anak. Ang halik sa ilalim ng mga bituin ay nag-iwan ng isang matamis na alaala sa puso ni Diwa at isang hindi maipaliwanag
na kapayapaan sa isipan ni Sid. Sa mga sumunod na araw, may isang bagong sigla sa kanilang mga kilos, isang sikretong ugnayan na tanging sila lang ang nakakaalam, ipinapahiwatig sa mga nakaw na tingin at mga di sinasadyang pagdampi ng mga kamay. Ngunit ang kapayapaan sa Baryo Pag-asa ay kasing babasagin ng salamin. Nagsimula ito sa mga asong hindi tumitigil sa pagtahol. Pagkatapos, ang biglang pananahimik ng mga kapitbahay na dati maingay. May isang kakaibang tensyon sa hangin, isang pakiramdam na may nagmamasid. Nasa labas si Sid, nag-aayos ng sirang upuan ni Lola Luningning nang mapansin niya ito. Dahan-dahan, mula sa magkabilang dulo ng eskinita, lumitaw ang mga anino. Hindi na lang 2. Ngayon, 6 sila. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang kanilang mga galaw ay tiyak at may isang layunin. Hindi na sila nagtatanong. Hindi na sila naghahanap. Nandito na sila para sa kanya. Mabilis na pumasok si Sid sa loob ng barong-barong. Ang puso niya ay dumadagundong. Nakita ni Diwa ang pagbabago sa kanyang mukha. "Sid, anong problema?" Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na supot na tela kung saan niya itinago ang lahat ng perang naipon niya mula sa pagkakalkal. Kinuha rin niya mula sa kanyang bulsa ang gintong kwelyo, ang 2 bagay na pinakamahalaga sa kanya sa mundong ito. "Diwa, kunin mo to," sabi niya. Inilalagay ang supot sa nanginginig na mga kamay ng dalaga. "Dalhin mo si Lola. Umalis na kayo dito. Gamitin niyo ang daan sa likod ng ilog. Huwag kayong lilingon." "Ano? Hindi. Hindi kita iiwan." Protesta ni Diwa. Nagsisimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. "Sabay tayong aalis." "Hindi pwede," mariing sabi ni Sid. Hinawakan ng kanyang mga balikat. "Ako ang kailangan nila. Hanggat nandito ako, hindi kayo ligtas. Kailangan kong ilayo sila sa inyo." Ito na ang desisyon ng isang lalaking nakahanap ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa sarili niyang buhay, kaysa sa sarili niyang mga alaala. Pero Sid, "Makinig ka, Diwa," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. "Babalik ako. Pangako." At sa gitna ng papalapit na panganib, sa harap ng nag-aalalang si Lola Luningning, mabilis niyang hinalikan si Diwa sa mga labi. Hindi ito tulad ng unang halik na magaan at puno ng hiya. Ito ay mabilis, desperado, at puno ng isang mapait na pamamaalam. Pagkatapos, bago pa man makakilos si Diwa, bumitaw na siya at mabilis na tumakbo palabas ng pinto. "Hoy!" sigaw niya sa mga lalaki. Sinisigurong makukuha niya ang atensyon ng lahat. "Ako ang hinahanap ninyo. Hindi ba? Halik kayo. Habulin ninyo ako." At nagsimula ang isang desperadong pagtakbo. Sumuot si Sid sa masisikip na eskinita ng Baryo Pag-asa. Isang lugar na sa loob ng ilang linggo ay naging pamilyar sa kanya. Itinumba niya ang mga tambak ng basura para harangan ang kanilang daan. Nagpagulong siya ng mga sirang gulong. Lumaban siya. Samantala, nanginginig na inalalaya ni Diwa ang kanyang lola. "Lola, tara na po. Kailangan nating umalis." Dumaan sila sa likod, tumawid sa mababaw na sapa na puno ng basura at nagtago sa likod ng isang gumuhong pader. Mula sa isang maliit na siwang, nanonood si Diwa. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Nakita niya si Sid na lumalaban ng buong tapang. Kahit mag-isa laban sa 6, hindi siya sumusuko. Nakita niya itong nakasuntok ng isa, nakatadyak ng isa pa, ngunit napakarami nila. Nakita niya ang lahat, ang paghantong ng habulan, ang pagbagsak ni Sid nang paluin siya sa likod ng isang tubo, ang pagkaladkad nila sa kanyang walang malay na katawan patungo sa isang itim at walang plakang van na naghihintay sa dulo ng eskinita. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Diwa, ngunit mabilis niya itong tinakpan ng kanyang kamay. Hindi siya pwedeng gumawa ng ingay. Hindi pwedeng masayang
Ang sakripisyo ni Sid. Habang isinasakay nila si Sid sa van, bahagya itong nagkamalay. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang isipan ay ang imahe ng mukha ni Diwa. At bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isinigaw niya ang isang pangalan. Isang pangalan na hindi kabilang sa nakaraan ni Silakbo Altares. Isang pangalan na kumakatawan sa lahat ng bagay na natagpuan niya sa lugar na ito. Diwa! Ang sigaw na yon ay humiwa sa hangin at tumusok sa puso ni Diwa na parang isang punyal bago tuluyang isinara ang pinto ng van at mabilis itong humarurot palayo. Iniwan lang ang alikabok at isang pusong nagdurugo. Ang unang nagparehistro sa isipan ni Sid ay ang sakit. Isang matinding sakit sa likod ng kanyang ulo, kasabay ng malamig na pakiramdam ng sahig na marmol sa kanyang pisngi. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at air conditioning, isang amoy na parehong pamilyar at dayuhan sa kanya. Dahan-ahan niyang iminulat ang mga mata. Hindi ito ang barong-barong. Hindi ito ang pamilyar na bubong na may mga butas. Nasa isang malawak at eleganteng sala siya. Ang mga muebles ay moderno. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga abstract na painting. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang puting sofa, ay ang dalawang tao mula sa kanyang mga panaginip. Si Gideon Lazaro at ang babaeng may magandang mukha at mga matang kasing lamig ng yelo. Gising na pala ang ating nawawalang hari, sabi ng babae. May sarkasmo sa kanyang boses. Tumayo ito at lumakad palapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nag-enjoy ka ba sa iyong bakasyon sa tambakan, Silakbo? Silakbo. Ang pangalang iyon, parang isang kulog na yumanig sa kanyang utak. Sino ka? Tanong ni Sid. Sinusubukang bumangon, ngunit tila wala siyang lakas. Tumawa ang babae, isang tawang walang kagalakan. Nakalimutan mo na ba ako agad, mahal kong asawa? Ako ito, si Amaris, ang legal mong asawa, ang babaeng tinangka mong iwan para sa kung sino-sinong basura. Asawa? Ang salitang yon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok. Ngunit bago pa man niya ito maproseso, ipinagpatuloy na ni Amaris ang kanyang lason na mga salita. Pero huwag kang mag-alala, sabi nito, umupo sa kanyang harapan. Nandito ako para tulungan kang maalala ang lahat. Itinuro ni Amaris ang isang malaking screen sa pader. Bigla itong umilaw at lumitaw ang mga larawan. Mga larawan niya bilang si Sid. Siya na nagkakalkal ng basura. Siya na natutulog sa sahig. Siya na nakangiti habang inaayos ang bubong. At ang huli, ang larawan niya at ni Diwa, nakatayo sa ilalim ng buwan, ilang sandali bago ang kanilang unang halik. Nakakaawa, sabi ni Amaris, umiiling-iling. Ang isang Silakbo Altares, ang pinakamakapangyarihang CEO sa bansa, naging isang basurero dahil sa isang babaeng, ano nga ba ulit ang pangalan niya? Diwa. Diwa. Ang pangalan niya ay parang isang mainit na balsamo sa gitna ng nagyayelong silid. Kumapit siya sa pangalang iyon. Pero alam mo ba ang pinakanakakatawa sa lahat? Patuloy ni Amaris, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ang baryo Pag-asa na naging paraiso mo, ang lugar kung saan mo nakilala ang diwa mo, iyan mismo ang lugar na pinaplano mong gibain bago ka nagka-amnesia. Isang matinding sakit ang biglang kumirot sa ulo ni Silakbo. Mas matindi pa kaysa sa sakit mula sa pagkakahampas sa kanya. Biglang nag-flashback ang lahat sa kanyang isipan. Isang boardroom. Siya, nakaupo sa dulo ng mesa. Sa screen, ang plano ng isang bagong luxury condominium. Sa ilalim nito, nakasulat, location, Baryo Pag-asa Demolition Project. Si Gideon, nagsasalita. Wala tayong magiging problema, mga isko-water lang sila. Ang kanyang sariling boses, malamig at walang pakialam. Gawin ang dapat gawin. Ayokong madelay ang proyekto. Ang gabi ng aksidente, siya,
Nagmamaneho ng mabilis. Katek si Amaris, isang away. Tapos na tayo, Amaris. Wala kang makukuha sa akin. Pagkatapos, ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck. Ang pag-iwas niya, ang pagbangga sa isang puno, ang sakit, ang dilim. Lahat ay bumalik. Ang kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kayabangan, ang kanyang kawalang puso, at ang pinakamasakit sa lahat, ang katotohanan na siya mismo ang magiging dahilan ng pagkasira ng buhay ng babaeng nagligtas sa kanya. Napahawak siya sa kanyang ulo, sumisigaw sa sakit na hindi pisikal. At ang aksidente mo, sabi ni Amaris, na tila nasisiyahan sa kanyang nakikita. Hindi yun aksidente, Silakbo. Plinano ko ang lahat. Dahil hindi mo lang ako asawa, ako rin ang kapatid mo sa labas. Ang kapatid na tinuring mong basura. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang pakiramdam ng maging isang tunay na basura. Gumuho ang mundo ni Silakbo. Ang lalaking kilala niya bilang Sid, ang lalaking simple, masipag at marunong magmahal, ay namatay sa sandaling iyon. Ang bumalik ay si Silakbo Altares, ngunit hindi na ang dating Silakbo na walang pakialam. Ang bumalik ay isang silakbong puno ng pagsisisi, isang silakbong dinudurog ng katotohanan. Gusto niyang isipin si Diwa, ngunit ang mukha nito ngayon ay nababalutan na ng kanyang kasalanan. Ang pagmamahal na naramdaman niya ay napalitan ng isang matinding kahihiyan. Paano niya haharapin ang babaeng minahal niya? Ngayong alam na niya na siya mismo ang demonyong sisira sa mundo nito. Napaluhod si Silakbo sa sahig, hindi dahil sa sakit ng kanyang mga sugat, kundi dahil sa bigat ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Ang unang luhang pumatak mula sa mga mata ni Silakbo Altares sa loob ng maraming taon. Inilapag ni Amaris ang isang folder at isang mamahaling pluma sa harapan niya. Pirmahan mo yan. Utos niya, ang boses ay malamig at walang awa. Ilipat mo sa akin ang lahat ng assets mo. Kapag ginawa mo yan, hahayaan kong mabuhay ang babaeng basurero mo. Pero kapag hindi, bukas na bukas din. Gigibain ko ang Baryo Pag-asa at sisiguraduhin kong siya ang unang mawawala ng tirahan. Ilang araw na ang lumipas mula nang kunin si Sid. Para kay Diwa, ang bawat araw ay isang walang katapusang paghihintay at pag-aalala. Ang pangako ni Sid na babalik ako ay ang tanging kumot na nagbibigay sa kanya ng kaunting init sa malamig na gabi. Ngunit habang tumatagal, ang kumot na yon ay unti-unting ninipis at ang lamig ng takot at pagdududa ay nagsisimulang tumagos sa kanyang puso. Hindi siya naniniwala na basta na lang siyang iniwan ni Sid. Ang lalaking nakilala niya, ang lalaking nagpakita ng sakripisyo para sa kanyang lola, ay hindi ganoon. May masamang nangyari at hindi siya pwedeng maupo na lang at maghintay. Isang umaga, habang nag-aayos ng kanilang mga gamit na nagkalat pa rin, nahawakan niya sa kanyang bulsa ang supot na iniabot sa kanya ni Sid. Sa loob noon, bukod sa kaunting pera, ay ang pamilyar na bigat ng gintong kwelyo. Altares Prime Holdings. Ang mga sasalita ay biglang nag-ugnay sa kanyang isipan. Iyon na. Iyon ang kanyang nag-iisang pag-asa. Sa kabila ng pagtutol ni Lola Luningning, nagpa siya si Diwa. Nagsuot siya ng pinakamatinong damit na mayroon siya. Isinuklay ng maayos ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lumabas siya sa hangganan ng Baryo Pag-asa at naglakbay patungo sa sentro ng syudad. Isang mundo na dati sa mga lumang dyaryo niya lang nakikita. At doon, tumindig ito sa kanyang harapan. Parang isang higanteng gawa sa salamin at bakal na sumusundot sa kalangitan. Ang tore ng Altares Prime Holdings. Naramdaman ni Diwa ang kanyang pagiging maliit. Ang mga taong pumapasok at lumalabas ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa kanyang barong-barong.
Ang mga sasakyan na humihinto sa harap nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Naramdaman niya ang tingin ng mga gwardiya, mga tinging mapanuri at tila nagtatanong kung anong ginagawa ng isang tulad niya sa lugar na yon. Ngunit inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Ang imahe ng mukha ni Sid bago ito tumakbo ang nagbigay sa kanya ng determinasyon. Lumapit siya sa reception desk. "Magandang umaga po," sabi niya sa babaeng nakaupo roon na halos hindi siya tinitignan. "Gusto ko po sanang magtanong tungkol kay Ginoong Altares." Tinaasan siya ng kilay ng receptionist. "Sinong Altares? At sino ka?" Para hanapin siya. Sid po. Sid Altares," sabi ni Diwa. Ang tanging pangalang alam niya. "May nangyari po sa kanya. Kailangan niya ng tulong." Isang tawang mapang-asar ang sagot ng babae. "Walang Sid Altares dito. Baka naliligaw ka lang, miss. Umalis ka na bago pa kita tawagan ng security." Nagsimulang mag-init ang mga mata ni Diwa. Ngunit hindi siya sumuko. "Hindi po ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan siya." Ang komosyon ay nakakuha ng atensyon ng isang lalaking nasa edad 40. Nakasuot ng simpleng barong at salamin. Ito si Elias, ang matagal ng executive assistant ni Silakbo, na ilang linggo nang nagtataka sa biglaang indefinite leave ng kanyang boss at sa pag-upo ni Gideon Lazaro bilang pansamantalang kapalit. Mayroon siyang pakiramdam na may mali. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Elias. "Sir Elias, itong babae po, hinahanap daw si Sid Altares. Sinabi ko na pong wala." "Sandali," putol ni Elias. Ang kanyang tingin ay napako kay Diwa. May nakita siyang desperasyon at katapatan sa mga mata ng dalaga. "Halika, miss. Sa opisina ko tayo mag-usap." Sa loob ng maliit ngunit maayos na opisina ni Elias, ikinuwento ni Diwa ang lahat. Ang pagkakita niya kay Sid, ang pagkawala ng alaala nito, ang mga lalaking humahabol sa kanila, at ang pagkakadakip dito. Bilang patunay, inilabas niya ang gintong kwelyo. Nanlaki ang mga mata ni Elias nang makita ito. Iyon ang kwelyong regalo niya kay Silakbo noong kaarawan nito. "Si Mr. Silakbo Altares ang tinutukoy mo," sabi ni Elias, puno ng pag-aalala. Ang lahat ng kanyang mga hinala ay nagkakatotoo. "Silakbo!" Inulit ni Diwa ang pangalan. Iyon pala ang tunay niyang pangalan. "Ngunit may isang bagay kang dapat malaman," malungkot na sabi ni Elias. Binuksan niya ang isang drawer at inilabas ang isang folder. Sa takip nito, nakasulat ang pangalan ng isang proyekto. Barrio Pag-asa Demolition Project. Gumuho ang mundo ni Diwa. Ipinakita ni Elias ang mga dokumento, ang mga plano, at ang pirma ni Silakbo Altares sa ilalim nito. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking nagligtas sa kanila, ay siya rin palang sisira sa kanilang mga buhay. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pait ng pagtataksil, ngunit naalala niya ang mga mata ni Sid, ang mga matang puno ng kalituhan, ngunit hindi kailanman nagpakita ng kasamaan. Naalala niya ang kanyang mga kalyo, ang kanyang sakripisyo. Ang lalaking nakasama niya ay hindi ang Silakbo Altares na nasa papel na ito. Hindi. Naniniwala siya doon. "May mali dito," sabi ni Diwa. Mas para sa sarili kaysa kay Elias. Hindi siya ganyan. May nagmamanipula sa kanya. Ang mga taong kumuha sa kanya, sila rin ang may pakana nito. Ang determinasyon ni Diwa ay nagbigay ng lakas loob kay Elias. "Alam ko na kung sino ang dapat nating puntahan." Sa penthouse, nakaluhod pa rin si Silakbo sa sahig. Nakatutok sa kanya ang pluma at ang dokumento. Ang ultimatum ni Amaris ay parang isang bombang sasabog anumang oras. Isuko ang lahat o ipahamak si Diwa. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang huling sugal. Kinuha niya ang pluma. Ngunit bago siya pumirma sa linya kung saan nakalagay ang kanyang pangalan, mabilis at halos hindi mahahalata, sumulat siya ng maliliit na letra
sa espasyo sa ilalim ng pahina, kung saan walang sino man ang mag-iisip na tumingin. 3 salita lang. Pagkatapos, buong bigat niyang inilagda ang pangalang halos kinalimutan na niya. Silakbo A. Altares. Sakto sa paglagda niya, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa pinto. Sinipa ito at bumukas at bumungad ang mga pulis na naka-full gear. Walang gagalaw. Freeze! Ang gulo ay natapos ng kasing bilis ng pagsisimula nito. Sa loob ng interrogation room, ang dating nakakatakot na aura ni Amaris ay naglaho. Napalitan ng isang desperadong galit. Si Gideon naman ay agad na bumigay. Itinuro ang lahat ng kasalanan kay Amaris sa pag-asang makakakuha ng mas magaan na parusa. Si Silakbo, na ngayon ay hindi na biktima, kundi ang pangunahing saksi, ay kalmadong inilahad ang lahat mula sa alitan nila ni Amaris bago ang aksidente hanggang sa pagkakakulong sa kanya sa penthouse. Ang huling ebidensya ay ang mismong dokumentong pinirmahan niya. Ipinakita niya sa hepe ng pulisya ang munting sulat sa ilalim ng kanyang pirma. Nakasulat doon, sa sulat kamay na bahagyang nanginginig, sila ang salarin. Iligtas si Diwa. Sa isang iglap, nabaligtad ang lahat. Ang pirma na sana'y magiging tagumpay ni Amaris ay siya palang naging huling pako sa kanyang kabaong. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsasalaysay, sa wakas ay malaya na si Silakbo. Inihatid siya ni Elias pabalik sa tore na nagtataglay ng kanyang pangalan. Bawat empleyadong nakakasalubong niya ay yumuyuko, bumabati ng, "Welcome back, sir." Ang lahat ay bumalik sa dati, ngunit may isang bagay na nagbago. Siya. Pagpasok niya sa kanyang opisina, sa pinakatuktok ng gusali, ang opisina na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, wala siyang naramdamang kagalakan. Tumingin siya sa malawak na bintanang salamin, tinanaw ang syudad sa ibaba. Ito ang kanyang kaharian. Ngunit bakit pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan? Ang lamig ng salamin sa kanyang palad, ang artipisyal na bango ng opisina, ang nakakabinging katahimikan. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng seldang kinalagyan niya sa kamay ni Amaris. Hinanap niya ang init ng apoy sa kalan ni Lola Luningning. Hinanap niya ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Hinanap niya ang tunog ng tawa ni Diwa. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan. Ngunit ang isip niya ay lumilipad pabalik sa sahig na lupa, kung saan siya nahiga, sa loob ng maraming linggo. Kinabukasan, ipinatawag niya ang isang emergency board meeting. Ang lahat ng miyembro ng board of directors, kasama si Gideon na pansamantalang pinalitan ng isang matandang abogado, ay naroon. Inaasahan nila ang isang talumpati ng tagumpay mula sa kanilang CEO na muling nagbalik. Ngunit ang ibinigay ni Silakbo sa kanila ay isang lindol. "Magandang umaga sa inyong lahat." Simula niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Una sa lahat, gusto kong i-anunsyo na ang Barrio Pag-asa Demolition Project ay opisyal ng kanselado. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Iyon ang pinakamalaki nilang proyekto. Bilyon-bilyon ang nakataya." "Sir, with all due respect," sabi ng isang board member, "hindi natin pwedeng basta na lang." "Pwede. At ginawa ko na." Putol ni Silakbo. Ang kanyang tingin ay matalim. "At ang perang nakalaan para sa proyektong iyon ay ililipat sa isang bagong pondo. Isang foundation na tutulong sa mga taga-Baryo Pag-asa na magkaroon ng disenteng tirahan, kabuhayan at serbisyong medikal." Lalong lumakas ang bulungan. Nababaliw na ba siya? Ito ba ang epekto ng kanyang pagkawala? Ang Altares Prime Holdings ay itinayo sa pawis at dugo. Patuloy ni Silakbo, ang boses ay unti-unting lumalakas. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakalimutan na natin kung para kanino tayo nagtatrabaho. Mula ngayon, ang kumpanyang ito ay hindi na lang kikita ng pera. Magtatayo ito ng mga pangarap. Iyan ang aking pinal na desisyon. Tumayo siya. Hudyat na tapos na ang pulong. Iniwan niya ang mga board member na tulala.
at hindi makapaniwala. Pagbalik niya sa kanyang opisina, hinubad niya ang kanyang mamahaling suit, tinanggal niya ang kanyang relong ginto na nagkakahalaga ng isang bahay at lupa. Kinuha niya mula sa kanyang aparador ang isang simpleng t-shirt at pantalon na maong na, matagal nang hindi nagagamit. Naglakad siya palabas ng gusali, hindi na lumingon pa. Sumakay siya, hindi sa kanyang luxury car na may driver, kundi sa isang lumang pickup truck na nakatago sa garahe. Siya mismo ang nagmaneho habang binabagtas niya ang daan palayo sa sentro ng syudad at palapit sa pamilyar na amoy ng Baryo Pag-asa. Iisa lang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang harapin si Diwa. Hindi bilang ang makapangyarihang si Silakbo Altares at hindi rin bilang ang inosenteng si Sid. Haharapin niya ito bilang isang taong pinag-isa ang dalawang pagkatao. Isang taong nasaktan, natuto, at ngayon ay umaasang mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Nang sa wakas ay narating niya ang dulo ng eskinita, ipinarada niya ang sasakyan at naglakad. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. At doon, sa harap ng kanilang barong-barong, nakita niya si Diwa. Ang puso niya ay biglang tumalon sa tuwa. Ngunit ito'y agad ding lumubog dahil si Diwa ay hindi nag-iisa. May kausap itong isang lalaki, isang binatang nakasuot ng maayos na polo shirt, nakangiti habang kinakausap ito. At si Diwa, nakangiti rin pabalik. Ang nangiti sa mga labi ni Diwa ay hindi para sa lalaking kausap niya. Ito ay isang nangiti ng pag-asa para sa buong Baryo Pag-asa. Ang lalaki na nagpakilalang si Marco ay isang social worker mula sa bagong tatag na foundation. Ipinaliliwanag niya ang mga plano, ang pagpapatayo ng isang maliit na klinika, mga programang pangkabuhayan at tulong sa pagpapaayos ng mga bahay. Lahat ng ito ay utos mula sa itaas, sabi ni Marco na may paghanga sa boses. Hindi ko akalain na ang isang tulad ni Mr. Silakbo Altares ay may ganitong klaseng puso. Para kay Diwa, ang bawat salita ni Marco ay isang patunay na ang seed na minahal niya ay hindi tuluyang naglaho. Nabubuhay ito sa loob ni Silakbo. Nang matapos ang kanilang pag-uusap at magpaalam na si Marco, doon lang napansin ni Diwa ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa dulo ng eskinita. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw, na para bang isang taong naliligaw na hindi alam kung paano magsisimula. Dahan-dahang lumakad si Silakbo palapit sa kanya. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang aura ng kapangyarihan. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt. Ang mukha ay guhit-guhitan ng pagod at pagsisisi. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ihip ng hangin at ang malayong ingay ng mga bata na naglalaro. Tinitigan nila ang isa't isa, sinusubukang basahin ang mga salitang hindi kayang bigkasin. Sa mga mata ni Diwa, hindi niya nakita ang Silakbo na nasa mga papeles. Hindi rin niya nakita ang inosenteng si Sid. Ang nakita niya ay isang pinaghalong bersyon ng dalawa, isang lalaking nagtataglay ng mga alaala at bigat ng nakaraan, ngunit may puso na binago ng karanasan sa tambakan. Si Silakbo ang unang bumasag sa katahimikan. Diwa, sabi niya, at ang pangalan niya ay tila isang panalangin at isang paghingi ng tawad. Alam ko na ang lahat. Tumango si Diwa. Alam ko rin. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Silakbo. Ang demonyo sa kwento mo, ako pala yon. Ang taong sisira sana sa lahat ng bagay na mahalaga sa'yo, ako yon. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati pumipirma ng mga kontratang sisira sa mga buhay na naging mga kamay na natutong magkalyo para lang makabili ng gamot. Ang Silakbo Altares na yon, patuloy niya, hirap na hirap sa bawat salita, ay isang taong makasarili, mayabang at walang pakialam. Karapat-dapat lang siya sa lahat ng nangyari sa kanya.
Pero si Sid na walang alaala, walang pera, walang kapangyarihan, siya ang nagturo sa akin kung paano maging tao. At ang taong iyon, Diwa, minahal ka niya. Minahal ka niya ng higit pa sa sarili niyang buhay. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Silakbo. Isang luhang hindi niya pinunasan. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong ang sakit na naidulot ko ay hindi kayang burahin ng kahit anong foundation o pera. Pero kailangan mong malaman na ang pagmamahal na naramdaman ko para sa iyo bilang si Sid, iyon ang pinakatotoong bagay na nangyari sa buong buhay ko. Huminga ng malalim si Diwa, pinoproseso ang lahat. Ang sakit ay naroon pa rin. Ang katotohanan ay hindi mababago. Ngunit ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay hindi na rin ang dating Silakbo. Ang minahal ko ay si Sid, sabi ni Diwa sa wakas. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang minahal ko ay ang lalaking simple, na kahit walang maalala, ay piniling gumawa ng tama. Ang lalaking nagpakita sa akin na ang pagtulong ay walang hinihintay na kapalit. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Silakbo. Mga matang puno ng pag-asa at takot. Hindi ko nakilala ang Silakbo Altares mula sa nakaraan, ngunit ang Silakbo na nasa harapan ko ngayon, ang Silakbo na natutong magpahalaga dahil kay Sid, siguro handa akong kilalanin siya. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng barong-barong, lumitaw si Lola Luningning. Hindi ito nagsalita. Ngumiti lang ito ng matamis, isang ngiti ng pag-unawa at pagtanggap. Ang ngiting iyon ang nagbigay kay Silakbo ng isang katiting na pag-asa. Nararapat pa ba sa isang tulad ko ang pangalawang pagkakataon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na dala ng hangin. Hindi sumagot si Diwa gamit ang mga salita. Sa halip, isang maliit na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. At pagkatapos, inilahad niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Silakbo. Isang simpleng pagdampi, ngunit sapat na para sabihin ang lahat. Makalipas ang 6 na buwan, ang dating tambakan ng mga pangarap na basag ay hindi na halos makilala. Sa lugar kung saan dati naghahari ang amoy ng nabubulok na basura, ngayon ay nakatayo ang isang simpleng gusali na may masayang pinta, ang Pag-asa Community Center. Ang dating mga bundok ng basura sa paligid nito ay napalitan na ng isang maliit na hardin ng mga gulay at isang palaruan, kung saan ang maririnig na lang ay ang malakas na halakhak ng mga bata. Sa loob ng center, abala si Diwa sa pag-aabot ng mga libro at krayola sa mga bata. Sa tabi niya, medyo hindi pa sanay, ngunit buong pusong tumutulong, ay si Silakbo. Kuya Sid, paano po i-drawing yung eroplano? Tanong ng isang maliit na batang lalaki. Ngumiti si Silakbo, isang ngiting madalas nang makita sa kanyang mga labi. Umupo siya sa tabi ng bata at kinuha ang isang lapis. Ganito o. Mas gusto na niyang tawagin siyang Sid. Para sa kanya, ang pangalang Silakbo ay pag-aari ng isang taong matagal nang namatay sa tambakan. Si Sid ang nabuhay at si Sid ang pinili niyang maging. Habang pinagmamasdan sila ni Diwa, ang kanyang puso ay napuno ng isang kaligayahang hindi niya kailanman naramdaman. Ang lalaking minahal niya at ang lalaking natutunan niyang kilalanin ay naging iisa na. Minsan, sa gitna ng kanilang abalang araw, may isang paglalakbay na kailangang gawin si Sid ng mag-isa. Isang paglalakbay pabalik sa isang bahagi ng kanyang nakaraan. Sa loob ng isang malamig at walang kulay na visiting area ng bilangguan, hinarap niya si Amaris sa pagitan ng isang makapal na salamin. Mas payat ito ngayon, at ang dating apoy ng galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang mapurol na abo ng pagkatalo. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Amaris. Hindi siya tinitignan. Gusto lang kitang makita, sagot ni Sid. Ang boses ay kalmado. Gusto kong malaman mo na pinapatawad na kita. Tumingin si Amaris sa kanya. May ngisi ng pang-iinsulto.
Hindi ko kailangan ng pagpapatawad mo. Alam ko, sabi ni Sid, hindi ito para sa'yo, para sa akin ito, para makalaya na ako ng tuluyan sa nakaraan. Sana balang araw, makalaya ka rin. Tumayo na siya para umalis. Walang galit, walang hinanakit, tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Ang buhay sa Baryo Pag-asa ay nagpatuloy sa bago nitong Agos. Si Lola Luningning, na ngayon ay malakas na at malusog, ang naging paboritong tagapagkwento ng mga bata sa center tuwing hapon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang napapaligiran siya ng mga musmos na sabik na makinig. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, inaya ni Sid si Diwa na umakyat sa bubong ng bagong gawang community center. Mula roon, tanaw nila ang buong baryo. Ang dating kulay abo na tanawin ay napalitan na ng mga bubong na may bagong pintura at mga ilaw na nagsisimula ng sumindi. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Ang ganda! Bulong ni Diwa. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Sid. Sobra! Sang-ayon ni Sid, ngunit hindi ang langit ang tinitignan niya, kundi si Diwa. Niyakap niya ito mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang mga daliri ay magkapulupot. Naalala mo ba noong una tayong nagkita? Tanong ni Sid. Dito mismo sa lugar na to. Halos lamunin na ako ng putik at basura. Tumango si Diwa. Paano ko makakalimutan yon? Salamat, Diwa, sabi ni Sid. Ang boses ay puno ng emosyon. Salamat dahil pinulot mo ako sa basura. Humarap sa kanya si Diwa. Ang mga mata nito ay nagniningning. Hinawakan nito ang kanyang muka gamit ang dalawang kamay. Hindi, Sid, sabi niya. May matamis na ngiti. Hindi kita pinulot mula sa basura dahil ang tunay na kayamanan kahit kailan ay hindi naging basura. At sa paglubog ng araw, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, muli silang naghalikan. Isang halik na hindi na nagtatago, hindi na desperado, hindi na isang pamamaalam. Isang halik na nagsasabi ng isang bagong simula. Isang halik na patunay na ang tunay na yaman ay hindi ang ginto o kapangyarihan, kundi ang pag-ibig na kayang hanapin ang liwanag kahit sa pinakamadilim na lugar. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang ari-arian, kundi sa laki ng kanyang puso at sa kakayahan nitong magmahal at magpatawad. Ipinakita sa atin ni Sid at Diwa na ang pag-ibig ay isang makapangyarihang puwersa na kayang baguhin ang sinuman at ang pag-asa ay maaaring sumibol kahit sa mga lugar na itinuturing nating patay na. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal na ating ibinibigay at ang kabutihang ating natatagpuan sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sid at Diwa. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Ano pong masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.